Magandang gabi sa inyo lahat mga minamahal na kapatid at sa lahat po ng mga kaibigan, kamag-anakan natin at sa lahat po nating mga bisita. Nagpapatuloy po yung Bible study dito po sa Vancouver at purihin ng Diyos na tayo mag-aaral kanyang banal na salita. At bago lahat, tayo po ay mananalangin. Ang banal na dakila, may biging Panginoon sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa oras ito na muli pinagkaloob mo sa amin ang pribileyo na mag-aral ng banal na salita. Langin namin, Panginoon, na Ikaw ang tumulong sa aming pag-aaral lamang Diyos. At paunguna at luban ng Espiritu Santo, nagabayan mo yung alipin na gagamitin, bigyan mo naman ng inspirasyon, kaunawaan, karunungan, na may hayag ang iyong banal na salita. May katotohanan, may kapangyarihan, lakasan at higit sa lahat ng Diyos na makita namin ang iyong kalooban. Yung banal at madama namin ang iyong pag-ibig at banal na presensya. Higit sa lahat dinadalangin namin, Panginoon, na ikay magtagumpay sa bawat puso na makikinig o manonood. At nakita namin tagumpay na gagaling sa inyo sa pangalan kay Jesus sa madalangin. At sa oras na ito ang ating pag-aaralan, dito po natin makikita sa Ephesians, dito po sa chapter 3, umpisa natin sa verse 13. Kaya nga pinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapigatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. Dahil dito ay niluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa Kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa, upang sa ipagkaloob niya, ayon sa makayamanan ng Kanyang kaluwalhatian, na kayo palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng Kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya, upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pag-ibig, ay lumakas upang matalastas pati ang lahat ng mabanal, kung ano ang luwang, haba, taas at lalim, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman, upang kay mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. At ang pamagat po ng pag-aaral natin yung Paul's Prayer for Spiritual Strength, o yung panalangin ni Pablo para sa kalakasan ng espiritual. At alam niyo ba, minamahal na kapatid, na muli ako ay bumabati sa inyo ng magandang gabi dito sa Canada at magandang oras doon sa Pilipinas. Magandang tanghali sa Pilipinas. At purihin ng Diyos na mapagpatuloy ang pag-aaral natin banal na salita. Tunay po na napakalaga sa buhay ng isang Kristiyano na tayo palagi ay makikinig ng kanyang mga aral, lalo tayo magtumibay at higit sa lahat na masunod natin kalooban niya at tayo mapagtagumpay sa kanyang buhay spiritual. At alam ba na ang Kristyanismo o yung Christianity, hindi lang ito basta relihiyon. Hindi lang ito basta masabi kay Kristiyano. Sabi nga, ito yung right way of living. Ito yung matuwid na pumumuhay. Kaya lahat ng nag-aangking Kristiyano, makita mo yung matuwid na kanilang pamumuhay at ito yung buhay na kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos. At dahil sa merito ng pagkamatay ng ating Panginoon, tatatapos lang yung celebration ng pagkapako ng Panginoon sa kanyang pagkabuhay na maguli. Dito nagkaroon ng kaganapan sa buhay ng Kristiyano na tayo makapamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya napakaganda sapagkat ang buhay ng Kristiyano, ito yung buhay na karapat-dapat sa langit. At hindi lang basta ito yung Kristyanismo, ito rin ay isang paglilingkod sa Diyos na masamba mo ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Yung po yung mga ano dyan, naglilingkod sa Diyos at naglilingkod sa tao sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya yung mga Kristiyano, sabi nga, gustong-gustong makinig ng pag-aaral ng salita ng Diyos para higit pa maunawaan, magkaroon ng kaalaman, karunungan at higit sa lahat na sila ay maging masunurin
sa Panginoon, sa kanyang banal na salita. Kaya ang Kristyanismo, ito'y mga tao, kalipunan ng mga tao na nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa kanilang kapwa. At tandaan natin mga kapatid, na habang nandito tayo sa lupa, tayo patuloy na susunod sa Panginoon hanggang sa kamatayan. At sa pag-aaral natin ito, ating matutunghayan yung essence of Paul's prayer for spiritual strength. Ano ba yung nakalaan dito? Kasi kung babasahin mo itong ating binasa, ito yung panalangin ni Pablo sa mga taga-Epeso. Hindi lang sa mga taga-Epeso, kundi sa lahat ng mga Kristiyano. At siguro naman, kilala natin si Pablo na sa dating Pariseo at sa pagkalam ng katotohanan, inusig niya ang Iglesia ng Diyos at daming pinapatay na Kristiyano. Pero nung nakilala niya yung Panginoon sa road ng Damascus at doon siya umpisang sumunod at ginamit siya ng Panginoon ay may tayo ang maraming iglesia ng Diyos. Kaya mayroong iglesia ng Diyos sa Philippians, sa Corinthians, Ephesians, sa Roma, siya ang ginamit ng Panginoon. At ito ang kanyang mga panalangin dito na nawa, makakita rin tayo ng magandang halimbawa at magandang aral na ito'y maging tulong sa ating mga spiritual. Dito po sa ating binasa rito, sabi rito na sa verse 14, sabi rito, for this cause, sabi niya, for this reason, I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. So makikita mo yung verse 16 doon, ano? Sabi niya, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Sabi niya, kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang spirito sa pagkataong loob. Tinutukoy nun, mga kapatid, yung panloob. Ibig sabihin yung spiritual, yung ating kaluluwa. Kaya, sa buhay ng tao, mga minamahal na kapatid, mayroong kalakasan na pang-pisikal at iyon ay makikita mo pag malusog yung pangatawan habang buhay. Yun yung pang-pisikal yun. Meron din yung pang-material, yung mga may kaya sa buhay, marami silang pera, sakyan, magandang trabaho. Ito mga kapatid, mga blessings galing pa. Ngunit, ang pinakamahalaga sa lahat, yung kalakasan pang-espiritual. Sapagkat yung dalawa ay lilipas. Yung pang-spiritual, mapapakinabangan mo rito sa lupa at mapapakinabangan mo rin sa buhay na walang hanggan. Kaya ito yung pag-aaralan natin. At dito sa ating binasa sa verse 14 hanggang 15, sabi po rito na iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, sabi na rito. I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, tingnan mo yung unang rin yan, yung prayer, yung pagluhod. Yung po number one na pangailangan ng isang Kristiyano, yung pagluhod, yung spirit na para mapalakas kanyang spiritual. Kailan nandun palagi yung pagluhod natin at yung pagsunod. Nandun yung humility. Kasi pag lumuluhod ka, ikay nananalangin sa Diyos. At sa pananalangin mo, ina-acknowledge mo yung kapangyarihan ng Panginoon na magbibigay sa iyo ng lahat ng pangailangan, lalo na yung kalakasan mo. Kasi, ang kadalasan mga kapatid, ano po? Maraming nananalangin sa Diyos. Ngunit, sa kanilang pananalangin, nananalangin sila kung kaninong Diyos. At gumawa sila ng kanilang sarilang Diyos na pinapanalanginan. Na ultimong mga bagay na ginawa ng mga tao, lumuluhod sila ron, niluluhuran. Tapos, ultimo yung mga namatay na ng santa, maging sa ina na ating Panginoon, si Virgin Mary,
si Mary ay niluluhuran yung litrato, which is hindi po yun ang aral ng nakasulat dito sa Biblia. Kaya kinakailangan kung ikay lulod sa Panginoon, lulod ka dun sa Diyos Ama. May tatlong rito sa Diyos Ama, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Isang Diyos at tatlong persona. Tawag nila doon yung Holy Trinity. Kaya tayo nananalangin doon sa tatlong yun. At kung tayo nananalangin para makita natin, maalaman natin yung kalooban ng Diyos. Maalaman, maunawaan, at higit sa lahat masunod. Yun po yung tatlo. Para ikaw magkaroon ng malakas na buhay spiritual. Yung maalaman mo yung kalooban ng Diyos, maunawaan mo at iyong susundin, sasampalatayanan mo. Kaya yun ang pinaka-effective na prayer. Kasi kung minsan nananalangin tayo para ipanalangin natin yung ating sariling kalooban. Hindi, tayo nananalangin para sundin yung kalooban ng Diyos, hindi yung ating sariling kalooban. Kasi yung kalooban ng Diyos, yun ang pinaka-the best sa buhay ng tao. Kaya nga maraming ngayon namumuhay na hiwalay sa Diyos sapagkat ang sinusunod nila ang kalooban nila, hindi yung kalooban ng Diyos. Okay lang kung yung kalooban mo naayon sa kalooban ng Diyos. Pero mga kapatid, sabi rito sa ating binasa, for this reason, for this cause, sabi niya, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ. Bakit sinabi na tayo mananalangin sa Diyos Ama? Ngayon, magbabasa tayo ng Biblia kung ano yung nakasulat doon. Sabi rito sa Mateo 6:7 and 8, at sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit, na gaya ng ginagawa ng mahintel, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag na kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng iyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Kaya tayo mananalangin sa Diyos Ama. Ngayon, bakit? Sapagkat ang Diyos Ama, nasa Kanya yung lahat ng blessings ang gagaling sa Diyos. Yung the highest spiritual blessings in Christ. Sabi dun sa Ephesians chapter 1, 3, 4, and 5, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in heavenly places in Christ, just as He chose us Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons of Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. And ibig sabihin ng mga kapatid, to accomplish the Father's will, sabi nga, kailan manalangin tayo sapagkat nasa Kanya yung pinakadakilang biyaya pang spiritual. Sabi rito sa Ephesians, na sa pamagitan ni Kristo, binibigay sa atin lahat yun. At tanong, nasa atin ba yun? Ano yung pinakadakilang biyaya ng gagaling sa Diyos Ama? Sabi sa verse 4, just as He chose us in Him, pinili tayo kay Kristo before the foundation of the world that we should be holy and without blame before Him in love. Na tayo ay maging banal, walang kapintasan sa Kanya, sa pag-ibig. Ayun. Ibig sabihin na tayo ay yung dakilang regalo ng Ama sa pamagitan ng Kristo, na tayo ay makapamuhay na banal. Banal, walang kapintasan sa pag-ibig. Anong ibig sabihin mga kapatid? Na tayo maligtas sa kasalanan. Alam niyo ba na doon sa creation pa lang, ang Diyos nilalang ang tao ayon sa Kanyang larawan. We are created according to the image of God. Yung holiness. Pero ang tao bumalik sa kasalanan. Ay nahulog sa kasalanan. Hindi bumalik, nahulog sa kasalanan. At doon, mga kapatid, nawala yung wangis o larawan ng Diyos. Kaya sa pamagitan ni Kristo, may babalik muli ang larawan ng wala. Ngayon, kung paano ang Panginoon binabalik yung nawalang larawan ng Diyos sa
tao, ang tao namang gumagawa ng kanyang sariling Diyos na aayon sa kanyang kalooban, sa kanyang larawan. Kaya makikita mo, ang Diyos natin ay Diyos na banal at ang lahat gusto niya maligtas mula sa kasalanan. Kaya binigay niya ating Panginoon doon sa John 3:16. Ngunit ang tao, kaya nga marami nag-aaging Krisyano, tinanggap ang Diyos, tinanggap ang Panginoon, pero gumawa silang sariling araw. Na imbis na maligtas sa kasalanan, sabi, tinanggap ko si Kristo, pero bumabalik pa rin sa sariling makasalanang gawa, nandi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, hindi maganda. Mananalangin ka sa Panginoon, idinadalangin mo dapat, makita mo yung kalalagayan mo sa iyong sarili. Kung yung bang puso mo, yung kaluluwa mo, yung ba'y ayon sa larawan ng ating Panginoon? Ikaw ba'y naligtas na sa kasalanan? Kasi sabi pa sa Biblia, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ay mga tunay na anak ng Diyos. Hindi makakapasok sa karya ng Diyos. Yun lamang ang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Anong kalooban ng Diyos, Ama? Na tayo mananampalataya sa Panginoon. Tayo magsising kasalanan, tanggapin dahil siya bilang Panginoon tagapagligtas. Kaya sabi nga rito sa binasa natin dito sa Ephesians, He chose us in Him. He chose us in Christ before the foundation of the world that we should be holy and without blame before Him in love. Tapos sa verse 5 sabi niya, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Tayo ngayon sa pamagitan ng Kristo ay inampun. Yan. Tayo na ngayon ay anak ng Diyos. Sa lahat ng Kristiyano, babae o mga lalaki sa buong mundo na tumanggap sa Panginoon, nagsisi, naligtas sa kasalanan, sila kabilang sa pamilya ng Diyos. Di ba? Kaya yun ang dinadalangin natin palagi, na hindi lang tayo na ma-accomplish o masunod yung kalooban ng Diyos sa atin, na tayo ay maging anak niya. Kasi lahat naman nasa kasalanan sa ngayon, kahit sabihin mo Kristiyano ka, ay hindi ka sa Panginoon, nasa pamilya ka ng Diablo. Sabi doon sa 1 John 3:8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Kaya nahayag anak ng Diyos upang iwasak ang gawa ng Diablo. Mga kapatid, napakaliwanag yun. Pinapaliwanag ba sa inyo ng mga pastor nyo yan? O ministro nyo yan? O nangangaral? Kailangan mabasa nyo yan. 1 John chapter 3 verse 8. Ngayon, nananalangin sabi rito sa ating Panginoon. Kanina sa Diyos Ama, ngayon sa Panginoon. Sabi doon sa John 14, verse 12 hanggang 14, katotohanan sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang magawang aking ginagawa. Amen? At lalong dakilang magawa, kaysa marito ang gagawin niya sapagkat ako'y paruron sa Ama. At anuman inyong hingin sa aking pangalan, ay yung aking gagawin upang sa Ama ay lumulhati sa Anak. Kung kayo magsisingin ng anuman sa pangalan ko, yun aking gagawin. Sabi niya, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya magawang aking ginagawa. Tayo nananalangin sa Panginoon para gawin natin ang kalooban ng Diyos. Hindi para gawin ating kalooban. Inuulit ko po yun. Ngayon, yun ang sekreto ng matugunan ng ating panalangin. Na kung gagawa tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga rito, anong sabi niya rito? At anuman ang iyong hingin sa aking pangalan ay iyon aking gagawin upang ang Ama ay lumalhati sa Anak. Kung kayo magsisingin na anuman sa pangalan ko, yan aking gagawin. Sinabi niya ang Panginoon sa mga apostol. Sa mga Kristiyano, sinasabi niya hanggang ngayon. Kalakasan yan sa ating mga kapatid na sa ating pananalangin, na gawin ating kalooban ng Diyos at lahat naman ng ating mga pangailangan ipagkagawin niya. Sabi niya, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tapos, sabi pa rito, sa Philippians chapter 2, 9 hanggang 11, kaya siya na may pinakadakila ng Diyos. At siya binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod
ng nasa langit, nasa ibabaw ng lupa, nasa ilalim ng lupa, upang ipahayag lahat ng madila na si Kristo ay Panginoon, na ikaluluhati ng Diyos Ama. Mga kapatid, tignan nyo. Kailangan i-load natin ang lahat ng tuhod sa pangalan ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? The name above all name. The only name that we can be saved. Sabi niya, hindi tayo maliligtas sa kasalanan kundi kay Kristo lamang. Doon sa Gawa 4:12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat natin kaligtas, kundi si Kristo lamang. Daming gumagawa ng daan papuntang kaligtasan. Yung iba, ginagamit na religion, pag-join ng church para maligtas. Hindi kayo maliligtas ng pastor nyo o ministro o sino man. Magliligtas lang sa iyo ang Diyos. Dahil ang tao, hindi niya kaya iligtas ang kanyang sarili sa kasalanan. O hindi natin kaya iligtas yung iba sa kanyang kasalanan, kundi bilang Kristiyano, pinapaliwanag natin, pinapangaral sapagkat naging karanasan natin ito. Pinapaalam, pinapakilala natin tunay na tagapagligtas sa ating Panginoon. Kung paano ipinakilala ng Diyos Ama. Sabi niya na siya ang pinakadakilang pangalan ibinigay na tayo maligtas. Dapat doon tayo luluhod. Lahat ng tuhod, nasa langit, nasa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa. Kailangan natin i-confess ang Panginoon, ang Panginoong Kristo, para maluhati ang Diyos Ama. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang Panginoon, nung ipinadala siya sa lupa, lahat ng ginawa ng Panginoon para sa kaluhatian ng Diyos Ama, para sa atin din, kapakinabangan. Namuhay siya, namatay siya, nabuhay na maguli para sa atin. Para tayo hindi manatili sa kasalanan. Para tayo ay magtatagumpay, maging malakas sapagkat tayo naglilingkod sa tunay na Diyos na nabuhay. Ang daming religion sa salibutang ito. Lahat ng founder nila namatay, hindi nabuhay, patay na. Pero ang ating pundasyon, ang ating panampalataya, ating Panginoon, hindi lang siya namatay. Hindi lang hinandog kanyang buhay, kundi siya nabuhay na maguli. Nandun siya sa langit. Mga kapatid, na siya ngayon ang namamahala ng lahat nating pangailangan. Tapos, isang kalakasan. Yung sa Espiritu Santo. Mga kapatid, sabi dito sa Romans chapter 8, 26 hanggang 27, ganyan din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin namamagitan dahil sa atin na mahibik na hindi may saysay sa pananalita. At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu. Sapagkat siya namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. Sa ngayon, wala na ang Panginoon. Pero ang Espiritu Santo ang nasa atin. Siya namamagitan sa lahat ng mga Kristiyano. Para maalaman natin kung ano ang ating maipapanalangin. Alam niyo ba, kung minsan, dalangin more on material. Yung pang-personal. Wala na bang masama. Pero number one, dadalangin natin na ma-accomplish natin kalooban ng Diyos. Alam niyo ba, sa Old Testament, pura patungkol doon ang Diyos Ama. Pero nandun yung prophecy ng pagdating ng Panginoon. Sa New Testament, dumating ang Panginoon, nangaral siya hanggang siya namatay, nagkaroon ng resurrection, bago siya umalis. Pinadala niya ang Espiritu Santo. Kaya sa huling panahon, nandito tayo sa last days of gospel dispensation. Ito na yung sa panahon ng Espiritu Santo. Mga kapatid, siya namamagitan sa atin. Ngayon, napakaganda yung kalakasan, maalaman natin na sa pamagitan ng Espiritu Santo, nagbibigay siya ng kapangyarihan para tayo ngayon ay magtagumpay. Bibigay siyang kapangyarihan na may pamuhay natin yung kalooban ng Diyos. Ngayon, sabi rito sa verse 15, kung babalikan natin yung ating teksto. Na sa kanya kumukuha ng pangalan ang bawat sambayan sa langit at lupa. Dahil dito nilulod ko aking mga tuod sa Ama, na sa kanya kumukuha ng pangalan ng bawat sambayan sa langit at lupa.
of whom the whole family in heaven and earth is named. Mga kapatid, lahat ng tumanggap sa Panginoon napabilang sa pamilya ng Diyos. Sabi rito, sa binasa natin, Kanya kumuha ng pangalan bawat sambayan sa langit at lupa. Ito lang yung mga tumanggap sa Panginoon. Yung mga tunay na nagsisi, mga tunay na ligtas, kabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Sa amang bansa kayo naroroon, sa lugar kayo. Kung kayo tunay na tumanggap sa Panginoon, nagsising kasalanan, kayo ngayon namumuhay ayon sa Kanyang katwiran, kayo kabilang sa Kanyang pamilya. Tanong, kayo ay kabilang sa inyong pamilya. Tanongin niyo yung sarili niyo. Kabilang ba kayo sa pamilya ng Diyos? Sapagkat ang pamilya ng Diyos, mga kapatid, pagkabilang ka doon, nandun yung strength. Bakit? Sa Diyos yun eh. At lahat ng mga anak ng Diyos, pinapatnubayan sila ng Holy Spirit. Sapagkat iyan yung mga tunay na naligtas sa kasalanan. Hindi yung mga may mga ngaral dyan. We are saved by the grace. Pagkatapos, mamumuhay ayon sa Kanyang kalooban. Saved pa daw siya. Mga kapatid, we are saved by the grace of God. But the grace of God, yun ang nagsusustain sa atin para hindi tayo gumawa ng kasalanan. Kung ikaw ay niligtas sa kasalanan, inalis ka sa putik ng kasalanan, wala ka na dun. Paano ka nakakapamuhay mo dun? Sige. Oh, pero yung iba sabi nila, hindi, we are saved by the grace, saved pa rin kami. Kahit anong gawin namin. Gumagawa ka ng kasalanan, tapos sabihin mo save ka. Tapos sasabihin mo pupunta ka sa langit. Umiinom ka pa rin, naninigarilyo, nang bababae ka pa rin. Abay, pugna mo yung nandun sa Galatians. Lahat ng mga bagay na hindi na gumagawa, hindi makapasok sa karya ng Diyos. Sabihin na naman nila, kasi naligtas na kami sa grace. Mga kapatid, pandarayan ng diablo yan. Ang ebanghelyo ng Diyos, ebanghelyo ng Panginoon, namatay siya para maalis ka sa kasalanan. Maalis ka sa kapangyarihan ng kasalanan. Maalis ka sa consequences para matugunan yung justice of God. Na hindi ka na, imbis na ikaw ay pupunta dun sa walang hanggang kapamakan, namatay na si Kristo para sa iyo. Para kung ikaw ay makapamuhay na malinis at banal sa kasalukuyan, kakapunta ka sa karya ng langit. Yan yung kabilang sa pamilya ng Diyos. Nasa kanila yung blessings of salvation. Mga kapatid, yung galing sa Panginoon. Ano yung salvation? It is a righteous living. Hindi simple living yan, mga kapatid. It is a holy life. At meron yan. Habang nagpapatuloy ka, makikita mo na lalong lumalakas ka. Walang nakasulat sa Kristiyano na, ay sa Biblia na, sinning Christian. Dalawa lang nasa Biblia. Yung Kristiyano at yung makasalanan. Oh, meron bang sinning Christian? Mga kapatid, tayo'y belong to the family of God. Ibig sabihin tayo anak, mga anak ng Diyos. We are sons and daughters of God Almighty. Tapos sabihin mo, gumagawa ka ng kasalanan. Di ba nakakahiya yun? Alam mo, kung ako nasa pamilya, ang pamilya ko, at gumawa ng masama, ako mapapahiya. Di ba? Kung ikaw ay gumawa ng masama, tapos sabihin mong Kristiyano ka, di ba napapahiya ang pangalan ng Diyos? Kaya masabing maraming Kristiyano na pinapahiya ang pangalan ng Panginoon dahil sa kanilang buhay. Hindi lang pakanta-kanta sa iglesia, hindi lang pagsayaw-sayaw, padalo-dalo. Tignan niyo yung puso niyo. Kaya nga, yung pag-load natin, tignan niyo yung kondisyon ng puso, yung estado niyang puso niyo sa harapan ng Diyos at sa kanyang mga banal na salita. Huwag tayo magkasya sa emotional na pag-worship. Dapat spiritual worship, spiritual service. Ngayon, sabi po rito sa verse 16, upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kalwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang spirito sa pagkataong loob. That He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Anong magpapalakas sa kaluluwa natin? Spiritual buhay, ang Espiritu Santo. Mga kapatid. Ngayon, dito tayo
umaasa. Kasi kung tayo, pagkatapos natin naligtas, kailangan natin pa rin ng tulong ng Panginoon para ma-overcome natin yung temptation. May darating temptation to overcome sin, to overcome trials, worldliness. Hindi natin ito magagawa kung wala ang tulong ng Diyos. Mga kapatid, hindi tayo hinayaan na maligtas, tapos babalik sa kasalanan. Yung mga niligtas ng Panginoon, iniingatan din yan. Ngayon tayo, dapat tayo makipag-workout sa Panginoon. Dahil kung ang Panginoon ang gumagawa sa atin, dapat tayo magalak. Nandiyan ang kalakasan. Mga kapatid, we have to resist the evil. We have to resist worldliness. We have to resist ourselves. Kinakailangan natin uting sarili. Kasi ligtas ka na, tapos susundin mo yung sarili mo, di magkakasala ka pa. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan natin iwanan yung ating sarili para tayo makasunod sa Kanya. Ngayon, yung physical natin, kailangan natin ng in-nourish na masarap na pagkain, mabitabina, exercise. Kaya mas malakas tayo. Kung ano man yung kinakain natin, ating ginagawa, magmamanifest kung tayo malusog. Ngayon, ganun din sa spiritual. Yung mga pagkain material, hindi makakapagpalakas sa spiritual. Kailangan natin yung pagkain spiritual. Yung salita ng Diyos. Kailangan natin ng Espiritu Santo. Yan ang source ng spiritual energy, ng strength. Kailangan natin yung, mga kapatid, yung grace. Yan, biyaya. Hindi lang tayo naligtas sa biyaya, kundi yun ang magbibigay ng katagumpayan sa atin. Yung pananampalataya, kailangan natin yung pag-ibig. Kailangan natin yung wisdom galing sa Panginoon. Kailangan natin yung kapayapaan. Yung banal na buhay. Yan, yung mga pagkain ng kaluluwa. Hindi yung mga bagay makasalibutan. Tandaan nyo mga kapatid. Ayun, mayroon akong babasahin dito sa Titus mga kapatid. Sapagkat ito'y napakahalaga. Dito sa chapter 2, verse 11. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Yan, salvation to all men. Ha? Pero tignan mo sa verse 12. Paipagpatuloy natin. Teaching us that denying ungodliness, unworldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at nang makahalaya ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan sa libutan ito. Ngayon, yung mga ministro, pastor dyan na nangangaral na tayo magkasala, pwede magkasala at kayo ligtas pa rin, basahin yung maigihan. Maging yung mga Kristiyano, nag-aangking Kristiyano, na na-save pero nagkakasala. Mga kapatid, kayo mag-aral ng salita ng Diyos, intindihin nyo yan. At tignan nyo yung sarili nyo. Huwag nyo tignan yung iba. Huwag nyo gamitin ang salita ng Diyos sa paggawa ng kasalanan. Gamitin ang salita ng Diyos sa paggawa ng katwiran, ng kabutihan. Gamitin ang salita ng Diyos para maging gabay, liwanag, hindi para sa kadiliman. Huwag niyong lapastanganin ang pangalan ng Panginoon. Hindi po pwede yan, mga kapatid. Dito pa sa verse 17, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya, upang kung kayo mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig, ay lumakas upang matalastas pati ang lahat ng mabanal kung ano ang luwang, haba, taas at lalim at makilalang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman. Upang kayo mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Panginoon. Alam mo yung spiritual strength, sabi na, through the indwelling of Christ in our heart. Nananahan si Kristo sa puso natin. Mananahan si Kristo dahil tayo malinis. Nilinis na tayo ng kanyang banal na dugo. Tayo'y nilinis ang kanyang banal na salita. Ang kanyang spirito, mga kapatid, ay nananahan sa atin.
Yan ang kalakasan dyan. Sabi niya, with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Mga kapatid. Ngayon, papaano natin makakamtan yun? Na si Kristo ay manahan sa atin. Sabi rito sa ating binasa, that Christ may dwell in your hearts by faith. Yan, sa pananampalataya. Ano pa? That you being rooted and grounded in love. Sa pag-ibig. Amen? Ngayon, paano mapapatuloy mo may pag-ibig? Sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Obedience, tatlo yan. Faith, love, obedience, at siyempre, ikinoconsecrate mo na yung sarili mo sa Panginoon. Commitment, mga kapatid. Kinuko yung sarili mo, Panginoon, sa'yo na ito. Kasi pag ang Diyos nasa iyo na, siya na magkocontrol sa'yo. Kaya nga, si Kristo nasa puso mo. Kasi may tendency, kung si Kristo wala dyan, susundin natin ating sarili. Pero pag si Kristo nasa puso, siya na ang mangangasiwa nating buhay. Nandiyan ang lakas. At mga kapatid, sabi nga, nandun yung self-denial. Sa Panginoon, palagi kinukonsecrate ang kanyang sarili, nandito siya sa lupa. Matawag sa Diyos, ganon din tayo. Alam mo yung pag si Kristo nasa yung puso, nandun yung divine love na tinatawag nila. Hindi yung pag-ibig galing sa atin, kundi pag-ibig galing sa Diyos. That will be your foundation ng faith. Kaya maging lakas yun. Ang foundation ng yung pananampalataya sa Kristo, yung pag-ibig ng Diyos. Kaya masusunod yung two greatest commandments na binigay ng Panginoon. You have to love God with all your heart, with all your strength, with all your soul, all your mind, and love others like yourself. Diba? Pag may pag-ibig, may paglilingkod, may pagsunod, may kapayapaan, andun yung kagalakan. Mga kapatid, He gave us that power to be more worthy, to be more, para tayo higit na kapaki-pakinabang sa iglesia, na makapaglingkod tayo. Magamit tayo ng Panginoon na daluyan ng kanyang banal na salita. Sinong gagamitin ng Panginoon na maging halimbawa ng mga nakasulat sa Biblia kundi yung mga Kristiyano? Ngayon, anong halimbawa ang binibigay natin sa salibutang ito sa ating pamilya, sa ating mga kapitbahay, sa labas, sa ating mga kasamaan sa trabaho, baging sa aming kapatid sa Panginoon? Tayo makapagbigay ng magandang halimbawa, patotoo, sapagkat nasa atin ang Panginoon. Mga kapatid, nawa, tayo ay masumpungan ng Panginoon bago siya dumating, na tayo maging handa, na bago siya dumating, bago dumating yung time, mamatay man tayo, dumating yung Judgment Day, pagbalik ng Panginoon, masumpungan tayong walang dungis at kapintasan. At kung yung panalangin ni Pablo, ito rin ang aral ng Biblia, na nasa atin nandun ang kapangyarihan. At tanda natin, lahat ang buhay natin bilang Kristiyano, dahil sa lakas na yun ang galing sa Panginoon. Ito yung nakapagbigay ng kaluguran at kalwalhatian sa Diyos. At sabi nga ni Pablo, ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay pakinabang. Mamamatay man tayo sa liputan ito. Mga kapatid, ngunit tayo papasok sa karya ng Diyos. To live is Christ, and to die is gain. Mga kapatid, nalulugod ang Panginoon sa kamatayan ng mga banal. Hindi siya nalulugod sa kamatayan masama dahil sila ay mapaparusa. Ngunit mga kapatid, tapat ang Diyos. Sino man nakikinig sa oras na ito, tignan nyo yung sarili sa harapan ng Panginoon. Magbasa tayong Biblia, makinig tayo ng magandang araw ng Panginoon. At pakinggan nyo yung mabuting aral, hindi yung masamang aral. Sapagkat yung mabuting aral galing sa Panginoon. Nandiyon ang patnubay ng Espiritu Santo at magkakaroon kayo ng buhay spiritual, kalakasan at kadagumpayan. Kaya tingnan nyo ang sarili nyo ba? Matagumpay ba ang yung buhay spiritual? Matagumpay ba yung panampalataya? Matagumpay yung paglilingkod? Mga kapatid, nasa inyo ang pagpapasya at habang may oras pa, ang Panginoon, inaanyahan kayo na lumapit sa Kanya. Ang lahat ng mga Kristiyano na nandito na,
lalo tayong magpatuloy, lalo tayong magsumikap. Higit pa tayong gumawa sa Panginoon ng mga ipang kaluluwa. Ang maligtas sa kasalanan, mapabilang sa kanyang iglesia. Marami ang tinawag ng Panginoon, kukunti ang pinili. Nawa kasama tayo. Kaya, minamahal mga kapatid, bilang pagtatapos, nagpapasalamat sa Diyos muli sa pribilehyo ito na pinagkaloob sa atin. Kaya sa kanyang kalwalhatian, sa kanyang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po, magandang gabi. To God be the glory. Ang banal na Panginoon sa lahat, maraming salamat sa mga banal na salita. Muli ay na pag-aralan. Panginoon, salamat sa kalakasan. Pinagkaloob muli ang Diyos para sa iyong mga anak at sa pag-asa rin binigay mo, Panginoon, sa mga tao na higit pa hindi nakakakilala sa iyo, hindi pa naunawa ng iyong katwiran banal na salita. Tulungan mo ang bawat isa sa mga nakikinig, nanonood sa oras na ito at sa lahat pa makikinig, pabuti mo sila sa kanilang pangailangan, lalo higit sa kanilang buhay spiritual. Mang Diyos, tulungan mo sila, Panginoon, na unahin nila, Panginoon, hanapin niyang kaharian at katwiran upang lahat din ang mga bagay na kanilang pangailangan ipagkakaloob mo. At palain mo, Mang Diyos, bawat isa, maging sa may banig ng karamdaman, dinadalangin namin may mga karamdaman sa oras na ito. In Jesus' name, na lahat po ng may karamdaman, Panginoon. Sa iyong malatay na tinamo, magkakaroon silang kagaling. Tulungan mo po sila, Panginoon. At sa mga Panginoon, naharap sa pagsubok, problema, maging pinansyal na problema, tulungan mo ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo rin namang Diyos sa ministeryong ito at sa lahat ng iglesia ng Diyos sa buong mundo, Panginoon. Sa lahat ng mga anak, nagsusumikap, naglilingkod sa iyo, tulungan mo ang bawat isa. Ang banal, pinabalik na yung papuri pasalamat, kaya magpakayalman. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat muli sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, sa next week muli. Mabuhay po kayo. God bless. God bless.